Kung hindi ako nakarating sa Pilipinas, marahil ay hindi ko kailanman mapapansin. Paano na? Baka hanggang dito na lang ako. Isang Aleman na high school student ang dumayo sa Pilipinas para mag-aral. Ngunit sa isang archery range sa Laguna, siya ay humagulgol. Sa likod nito, mayroong isang nakakagulat na katotohanan. Ano ang nangyari? Ating alamin. Magandang araw sa lahat. Ako si Sofia. Kasalukuyan akong nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa Berlin, Alemanya. Mula pagkabata, ang buhay ko ay umikot sa basketball. Dahil mas matangkad ako at mas mahahaba ang mga braso kaysa sa karaniwan, malaki ang naitulong nito sa akin sa court. Simula nang sumali ako sa aming lokal na club team, ang aking pagkauhaw sa pagkapanalo ay lalong tumindi. Naniwala ako na ang pagkapanalo ang lahat at ibinuhos ko ang aking sarili sa araw-araw na pagsasanay. Nang ako ay mapili bilang captain, ang mataas na standard ko para sa aking sarili ay ipinasa ko ng direkta sa aking mga teammates. Kapag ang isang kasamahan ay nagkakamali, agad ko siyang sinisigawan at pinapagalitan. Sa mga laro, wala akong pasensya sa mga teammates na hindi makasabay sa aking mga iniisip. Isang araw, pagkatapos ng ensayo, isang teammate ang lumapit sa akin. Sinabi niya na ang atmosphere ng team ay hindi maganda. Sumimangot ako. Sumagot ako, hindi mahalaga ang atmosphere. Nandito tayo para manalo. Para sa pagkapanalo, dapat nating kayanin ang anumang pressure. Ngunit, naramdaman ko ang paglayo ng loob ng aking mga kasamahan. Kapag sila ay nagkakasama at nag-uusap, ako lang ang naiiwang mag-isa. Naririnig ko silang nagpaplanong lumabas sa weekend, ngunit walang nag-aaya sa akin. Sinabi ko sa sarili ko, wala akong magagawa. Ang pagiging captain ay minsan malungkot. Kung ito ang kabayaran para sa pagkapanalo, handa akong tanggapin. Gayunpaman, dahil sa isang laro, nagsimula akong lumayo sa basketball. Ang araw na iyon ay malinaw pa rin sa aking alaala. Ito ang semifinals ng Regional Championship. Ang aming kalaban ang aming pinakamalakas na karibal. 30 segundo na lang ang natitira sa laro. Tumingala ako sa scoreboard. Lamang sila ng 10-0 puntos. Ito na ang huling pagkakataon ng aming team. Isang fast break. Dala ko ang bola. Sa aking kaliwa, ang aking teammate ay walang bantay. Sumigaw siya, ipasa mo. Ngunit hindi ko siya pinansin. Naisip ko, ang bolang ito ay dapat manggaling sa akin. Kailangan kong manalo gamit ang sarili kong mga kamay. Tumakbo ako patungo sa basket at pilit na itinira ang bola. Ngunit ang bola ay na-block ng defender. Ni hindi ito tumama sa ring. Naagaw ng star player ng kabilang team ang bola. Tumulog ang buzzer ng pagtatapos ng laro. Kami ay natalo. Ako ay tulala. Ang mga mukha ng aking mga kasamahan ay puno ng pagkadismaya. Ang aming coach ay nakahawak sa kanyang ulo sa bench. Lahat ng iyon ay tumatak sa aking isipan. Pinagalitan ako ng aming coach. Sofia, para saan ka ba naglalaro ng basketball? Para manalo. Hindi. Para sa team. Para sa iyong mga kasama. Nakalimutan mo yun ngayong araw. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay. Ang basketball ay hindi laro ng isang tao, ito ay laro ng isang team. Ngunit naglaro ako para lamang sa aking sariling karangalan. Kinabukasan, handa na sana akong pumasok sa ensayo, ngunit hindi ko magawang lumabas ng bahay. Wala akong lakas ng loob na harapin ang aking mga teammates. Mula sa araw na yon, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Nagkulong ako sa aking kwarto. Ni hindi na ako lumalabas. Ang basketball ang aking naging lahat. Ipinagmamalaki ko noon na ako ay isang manlalaro. Ngunit ang pride na yon ay ganap na nadurog. Habang pinapanood ako ng aking mga magulang na nagkukulong sa kwarto, sila ay labis na nag-alala. Ang aking ina ang nagbigay ng isang di inaasahang mungkahi, bakit hindi ka sumubok ng bagong kapaligiran? Maranasan ang mga bagong bagay sa isang bagong lugar. Ano sa tingin mo? Hindi ko maitago ang aking pagkalito. Bagong kapaligiran? Anong ibig mong sabihin? Mag-study abroad ka. Mag-aral sa ibang bansa, matuto ng bagong kultura.
Ito ay maaaring pagkakataon mo na mahanap ang isang bagong ikaw. Mag-aral sa ibang bansa. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Ikinuwento sa akin ng aking ina na noong kabataan niya, siya ay nag-study abroad din. Ang karanasang iyon hanggang ngayon ay ang kanyang itinuturing na kayamanan. Ngayon ko lang nalaman na ang aking ina ay nag-aral sa ibang bansa. Laking gulat ko. Ang lugar na pinuntahan ng aking ina ay ang Pilipinas. Isang tahimik na bayan sa labas ng Maynila. Sinabi niya na noong una ay kinakabahan siya, ngunit mabilis siyang nabighani sa charm ng Pilipinas. Pilipinas. Nang marinig ko ang salitang iyon, may isang bagay na kumilos sa loob ko. Bagamat may kaunti akong alam tungkol dito mula sa mga pelikula at food shows, ang pag-isip na pumunta doon ay nagbigay pa rin sa akin ng kaba. Nag-aalala ako na sa ugali kong ito, saan man ako magpunta, ay kamumuhian ako. Ikinuwento pa ng aking ina ang tungkol sa kabaitan ng mga Pilipino. Sinabi niya na kapag siya ay may problema, laging may handang tumulong. Ang bansa ay napakaligtas, kahit maglakad ka mag-isa sa gabi ay walang problema. Idinagdag niya na kung ako ay mag-aaral sa ibang bansa, panatag ang loob niya kung sa Pilipinas. Habang pinapakinggan ko ang aking ina, isang maliit na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa aking puso. Isang bagong kapaligiran. Isang bagong ako. Isang linggo ang lumipas, nakapagpasya na ako. Nagpasya akong subukan ang hamon na mag-aral sa Pilipinas. Nagsimula ang paghahanda para sa aking pag-aaral. Sa pamamagitan ng online language courses, nag-aral ako ng basic na Tagalog. Nag-aral din ako tungkol sa kultura at mga kaugalian ng Pilipinas. Ang paaralan ko ay naayos na, isang high school sa Laguna, mga 1 oras na biyahe ng bus mula sa Maynila. Ang aking host family ay naayos na rin. Nagsimula kaming mag-ugnayan sa pamamagitan ng email. Tila sila ay isang mabait na pamilya na nagpagaan ng kaunti sa aking kaba. Malinaw ko pa ring natatandaan ang araw ng aking pagdating sa Pilipinas. Nang tumapak ako sa paliparang pandaigdig ng Ninoy Aquino, ang puso ko ay kumakabog ng mabilis. Ang loob ng paliparan ay napakalinis. Wala ni isang basura sa sahig. Naghihintay sa akin sa arrival hall ay isang mag-asawang nasa middle age na may malalaking ngiti. Sila ang aking host family, si Mang Ramon at Aling Liza. Mula sa ikalawang araw, si Mang Ramon at Aling Liza ay nagbigay ng iba't ibang suporta upang matulungan akong mag-adjust sa buhay sa Pilipinas. Maingat nilang itinuro sa akin kung paano sumakay ng dergi at Henry, kung paano mamili sa palengke, ang paraan ng paghihiwalay ng basura, at iba pang mga pangunahing kaalaman sa buhay Pilipino. Kapag ako ay nahihirapan dahil sa language barrier, lagi silang tumutulong ng may ngiti. Ang kanilang presensya ay naging isang malaking suporta para sa akin. Ang buhay sa paaralan sa Pilipinas ay bago rin. Noong una, nalilito ako sa pagkakaiba ng wika at kultura, ngunit ang aking mga kaklase ay naging napakabait sa akin. Hindi ko malilimutan noong ako ay nagpakilala sa klase, dahil sa kaba, ako ay nautal. Ngunit lahat sila ay pinalakpakan ako bilang encouragement. Tuwing weekend, dinadala ako ni Mang Ramon at Aling Liza sa iba't ibang lugar. Binisita namin ang mga lumang simbahan sa Laguna at nakisali sa isang piyesta sa kalapit na barangay. Habang mas nakikilala ko ang kultura at tradisyon ng Pilipinas, lalong lumalalim ang aking interes dito. Nang maging stable na ang aking bagong buhay, sa paanyaya ni Mang Ramon, nagpasya akong bisitahin ang isang archery range. Si Mang Ramon pala ay isang assistant instructor sa isang lokal na archery club. Nang tumapak ako sa archery range, ako ay namangha. Nagtipon doon ang mga tao mula sa iba't ibang edad, mula sa mga teenager hanggang sa mga nakatatanda. Hindi ko akalain na ganito karaming age groups ang nandito, sabi ko. Sinabi sa akin ni Mang Ramon, ang pinakamagandang bagay sa archery, pagpana, ay kahit anong edad o pangangatawan mo, kahit sino ay pwedeng mag-enjoy. Ang mga galaw sa pagpana ay karaniwang mabagal, kaya't maliit lang ang strain sa katawan. Kaya kahit ang mga may mahinang katawan o mga senior citizens ay kayang-kaya itong gawin. Ang mga kalahok sa mga kompetisyon ay karaniwang nasa 50 at 60, dagdag niya. Mayroon pa kaming miyembro na 80 panandang pandagdag anyos na aktibo pa rin. Higit sa edad at lakas, ang karanasan na naipon sa paglipas ng panahon ang mas nagniningning.
Pinagmasdan ko ang mga tao sa range. Ang matatag na tindig ng mga nakatatanda, ang seryosong mga mata ng mga kabataan. Sa gitna nila, naramdaman ko ang isang bagay na kumon na higit pa sa edad. Sa sandaling iyon, isang matandang babae na puti na ang buhok ang pumunta sa shooting line. Nang makita ko ang kanyang tindig, napasinghap ako. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang tahimik na pag-angat ng busog, bow, ay may angking ganda na mahirap ipaliwanag. Nang ang busog ay nahila ng husto, ang palaso, araw, ay pinakawalan na parang kidlat. Yay! Ang palaso ay tumama ng eksakto sa gitna. Siya si Lola Adela. Kahit na siya ay mahigit 80, 80 na, siya ay aktibong archer pa rin, sabi ni Mang Ramon. Naantig ako at hindi makapagsalita. Ngumiti si Lola Adela at lumapit sa akin. Nagpakilala kami sa isa't isa. Ikinuwento ni Lola Adela na nagsimula siyang mag-aral ng pagpana noong siya ay 60 taong gulang na. Bago yon, dahil sa abala sa trabaho at pamilya, wala siyang oras na harapin ang kanyang sarili. Ngunit sabi niya, simula nang magsimula siyang magpana, nagbago ang kanyang buhay. Para kay Lola Adela, ang pagpana ang kanyang purpose sa buhay. Ang araw-araw na pagsasanay ay isang magandang pagkakataon upang muling suriin ang kanyang sarili. Gusto kong maging isang archer na tulad ni Lola Adela, naisip ko. Kinabukasan, sa ilalim ng gabay ni Mang Ramon, sinimulan kong pag-aralan ang mga basics ng pagpana. Ang pagsasanay sa mga pangunahing galaw ay isang hamon para sa akin. Ang paraan ng pagtapak, ang direksyon ng katawan, ang posisyon ng kamay. Sa pagpana, ang buong proseso ng paghila ng busog ay may sinusunod na porma o norm. Ang norm na ito ay tumutulong sa nag-aaral na bumuo ng tamang mindset at posture. Itinuro sa akin ni Mang Ramon ang bawat galaw ng may pag-ingat. Sofia, masyadong mataas ang balikat mo. Huwag mong masyadong diinan, ang mga tagubilin ni Mang Ramon ay tumpak, ngunit nahihirapan akong gawin ito kaagad. Hindi ko napigilan ang aking sarili, bakit kailangan nating maging ganito kapartikular sa mga detalye? Si Mang Ramon ay ngumiti ng malumanay at sumagot, ang basics, ang pundasyon ng pagpana. Lahat ng galaw ay isang buong daloy. Kaya kapag ang isang galaw ay napabayaan, ang lahat ng kasunod ay magbabago. Huwag kang magmadali. Dahan-dahan, makukuha mo rin yan. Nang marinig ko yon, bagamat sumang-ayon ako, hindi ko mapigilan ang mainit. Sa basketball, agad kaming pwedeng humawak ng bola at mag-ensayo. Dito, ni hindi pa ako pinapayagang tumira. Nagsanay ako gamit ang practice bow at isang grass target. Ang araw-araw na pagsasanay ay paulit-ulit lang. Kahit na, dahan-dahan akong umuunlad, at sa wakas, pinayagan na akong tumayo sa shooting line. Sa wakas, makakatira na ako sa target. Ang puso ko ay puno ng tuwa. Naisip ko, sa wakas, mararanasan ko na ang tunay na pagpana. Ngunit, ang realidad ay malupit. Ang una kong palaso ay hindi tumama sa target. Mahina itong bumagsak sa lupa. Sinubukan ko ang pangalawa, pangatlo. Pareho lang ang resulta. Huwag magmadali, sabi ni Mang Ramon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang pagtutol sa aking kalooban. Ano ang kabuluhan ng pagtira kung hindi naman tatama sa target? Sa basketball, ang pagpasok ng bola sa ring ang lahat. Ang distansya sa target ay 28 metro at ang laki ng target ay 36 sentimetro ang diameter. Mas malayo at mas maliit ito kaysa sa aking inaasahan. Bakit hindi ako makatama? Paulit-ulit ko namang ginawa ang mga nakakainip na basic drills na yon. Bakit wala pa ring resulta? Ang mga kaisipang ito ay lumalaki sa aking isipan. Marahil ay napansin ni Mang Ramon ang aking iniisip. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sofia, sa sandaling hinihila mo ang busog, nasaan ang puso mo? Tanong ni Mang Ramon. Ha? Naguluhan ako. Iniisip mo lang ba palagi na tamaan ang target? Puno ba ang isip mo ng pagnanais na gumaling agad, na habulin ang iba? Ang mga salita ni Mang Ramon ay gumising sa akin. Nga. Ang aking puso ay laging nakatuon lamang sa resulta. Sa pagpana, mahalaga na bitawan mo ang ganyang obsession, sabi ni Mang Ramon. Ang kanyang mga salita ay tumagos ng malalim sa aking puso. Sa buong buhay ko, palagi akong nag-aalala sa resulta. Para makuha ang resulta, gagawin ko ang lahat.
Ngunit sa pagpana, ang hinahanap ay isang bagay na zupe ni iba. Pero kung ganoon, hindi ka mananalo, di ba? Tanong ko. Ang martial arts na kinabibilangan ng pagpana ay hindi isang kompetisyon laban sa iba. Kung mayroon kang kalaban, iyon ay ang iyong sariling puso na nag-aalangan, ipinaliwanag ni Mang Ramon ang mindset ng pagpana. Kinabukasan, dinala niya ako sa isang lugar. Dinaanan namin ang isang maliit na tarangkahan, lumakad sa isang cobblestone path, at isang magandang hardin na may Filipino aesthetic ang bumungad sa amin. Ito ay isang maliit at tahimik na bahay-kainan na kilala sa kanilang mga tradisyonal na tsaa at kakanin. Pagpasok namin, ang sahig ay gawa sa makintab na kahoy, at ang mga kasangkapan ay yari sa matibay na nara. Sa pader ay may mga painting ng mga landscape sa Pilipinas. Isang guro, isang matandang babae na may-ari ng lugar, kaibigan ni Mang Ramon, ang sumalubong sa amin ng may ngiti. Umupo kami sa isang mababang mesa. Ang pagiging nasa tahimik na lugar na ito pa lamang ay nagpapakalma na sa aking puso. Pinanood ko ang elegante at maingat na pagkilos ng guro habang naghahanda siya ng salabat, ginertia, para sa amin. Ang paghahanda ng luya, ang pagsasali ng mainit na tubig, ang paglalagay ng pulot-pukyutan. Bawat galaw ay may harmonya sa kapaligiran. Pagkatapos naming uminom ng tsaa, kinausap ako ng guro. Sofia, Hija, naramdaman mo ba ang pagkakatulad ng pagtitimpla ng tsaa at ng pagpana? Nang marinig ko ang tanong na yon, bigla kong naunawaan. Ang tindig ng guro, ang kanyang mga galaw. Lahat ng iyon ay katulad ng posture sa pagpana. Hindi lang ang galaw ng katawan, sabi ng guro. Ang puso ng pagtitimpla ng tsaa ay ang katahimikan at kapanatagan ng loob. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng proseso ng paghahanda, ang iyong kalooban ay nagiging kalmado at payapa. Hindi naabala ng labas at hindi nagmamadali. Ang diwa ng pagpana at iba pang martial arts ay pareho rin. Hindi lamang ito tungkol sa teknik. Ito ay ang pagpapatibay ng karakter, ang paglinang ng kalooban. Ito ang diwa, ang daan o the way. Naalala ko ang aking mga karanasan sa archery range. Hindi lang tamang stance at galaw ang kailangan, pati ang aking panloob na paglago ay hinihingi rin. Naramdaman ko na ang itinuturo sa akin ni Mang Ramon ay dito rin applicable. Ang kahulugan sa bawat galaw at ang konsepto ng diwa. Ilang araw pagkatapos ng karanasang iyon sa bahay-kainan, gaya ng dati, naglalakad ako papunta sa archery range. Napatingin ako sa tabi ng ilog. Nakita ko ang ilang tao na nakatingin sa pampang, hindi ko alam kung ano ang ginagawa. Noong una, akala ko ay nangingisda sila. Ngunit nang tiningnan kong mabuti, lahat sila ay may hawak na mga trash bag. Sa sandaling iyon, isa sa kanila ang tumingala at tila napansin ako. Sofia! Nakakagulat, ang tumawag sa akin ay isang miyembro ng archery club. Tumingin ako sa paligid at nakita ko ang iba pang mga miyembro. Si Lola Adela, si Mang Ramon. Lahat sila ay naroroon. Nagtataka akong bumati at nagtanong kung ano ang kanilang ginagawa. Ito ang aming regular na clean-up activity, sagot nila. Bawat buwan, naglalaan sila ng isang araw para maglinis sa pampang ng ilog na ito. Nagtanong ako kung ito ay aktibidad ng archery club. Sumagot si Mang Ramon, hindi. Ito ay ganap na kusa, voluntary. Walang pilitan. Namangha ako. Sa labas ng oras ng kanilang pagsasanay, kusa silang nagtitipon para gawin ito. Isang miyembro na marunong mag-Ingles, si Ye Zhang, isang Filipino-Chinese na miyembro, ang aking tinanong. Bakit po kayo sumasali dito? Noong una, sabi ni Ye Zhang, inimbitahan ako ni Mang Ramon. Sumama lang ako. Pero habang tumatagal, naramdaman ko na bahagi rin ito ng aming pagpana. Kung paano tayo nabubuhay sa araw-araw ay lumalabas sa ating pagpana, sabi niya. Naniniwala si Ye Zhang na ang clean-up na ito ay bahagi rin ng kanilang pagsasanay sa diwa. Si Mang Ramon, na nakikinig sa aming usapan, ay bumiti at itinuro ang ilog. Ang paglilinis ng ilog na ito ay isang paraan din ng pasasalamat sa lupang ito. Nabiyayaan tayong makapag-ensayo at mag-enjoy sa pagpana sa lupang ito. Ito ay isang paraan ng pagbabalik ng utang na loob. Nang marinig ko yon, nagising ako. Ang kanilang natutunan sa pagpana ay isinasabuhay nila sa araw-araw, paggalang, malasakit, focus, at ang pakikipag-usap sa sarili.
Ang diwa ay isang gabay kung paano dapat mabuhay ang isang tao. Na-realize ko na hindi lang ito umiiral sa sandaling hinihila mo ang busog, kundi sa bawat araw ng iyong buhay. Ilang araw pagkatapos ng clean-up, nirepaso ko ang aking buhay sa Pilipinas. Ang mga araw sa paaralan, ang oras ko kasama sina Mang Ramon at Aling Liza, at ang iba't ibang bagay na nakita ko sa kalye. Natuklasan ko ang kahangahangang kabaitan at paggalang ng mga Pilipino. Sa Perni, ang mga taong nagbibigayan ng upuan. Kapag nagtatanong ako ng direksyon, ang mga estranghero ay magiliw na nagtuturo, minsan ay ihahatid ka pa. Ang mga ngiti ng staff sa mga tindahan. Para sa akin, ang mga tanawing ito ay hindi normal. Bakit napakagalang at napakabait ng mga Pilipino? At bigla kong naisip, hindi kaya ito ay dahil ang diwa ng pakikipagkapwa ay malalim na nakaugat sa kanilang lipunan. Ang pagtitimpla ng salabat, ang martial arts, at ang pagpana na aking pinag-aralan. Naniniwala ako na ang diwa na kumon sa mga ito ay nakaimpluwensya rin sa pang-araw-araw na kilos ng mga Pilipino. Sinabi ko ang naiisip kong ito kay Mang Ramon. Seryoso siyang nakinig. Tama ka, Sofia. Ang diwa ng pakikipagkapwa at kabutihang loob ay malalim na nakaugat sa kulturang Pilipino. Mula pagkabata, tinuturuan na tayo ng paggalang at malasakit. Marahil iyon ang pundasyon ng ating lipunan. Bigla, may naisip akong itanong. Mang Ramon, bakit po kayo nagsimulang mag-aral ng pagpana? Nang marinig ang tanong ko, bahagyang dumilim ang ekspresyon ni Mang Ramon. Ang dahilan ay ang pagpanaw ng aking ina. Ang aking ina ay nagkaroon ng demensya, at sa mga huling taon niya, ako ang nag-alaga sa kanya. Ang kanyang ina noong una ay nakakalimot lang ng maliliit na bagay, ngunit sa huli, kahit si Mang Ramon ay hindi na niya makilala. Ang pag-aalaga ay mas mahirap kaysa sa aking inaasahan, paggunita niya. Kailangan niyang pagsabayin ang trabaho, kulang sa tulog, at higit sa lahat, ang sakit na makita ang kanyang ina na hindi na tulad ng dati. Unti-unti, napagod si Mang Ramon, pisikal at mental. Hindi na niya magawang tratuhin ang kanyang ina ng may lambing. Inamin niya na ilang beses niyang nasigawan ang kanyang ina, at muntik na niya itong saktan. Ang kanyang boses ay puno ng malalim na pagsisisi. Pagkamatay ng kanyang ina, palagi niyang tinatanong ang sarili. Hindi ko ba siya kayang tratuhin ng mas mabuti? Hindi ko ba kayang magbigay pa ng mas maraming pag-unawa at pagsisikap? Isang araw, habang nag-aayos ng mga gamit ng ina, nakakita siya ng isang notebook. Dito, paulit-ulit na isinulat ng kanyang ina ang pangalan ni Mang Ramon. Sa gitna ng lumalalang demensya, upang hindi makalimutan ang kanyang anak, pilit na isinusulat ng ina ang pangalan niya. Ano kaya ang nasa isip ni inay habang isinusulat niya ito? Sabi ni Mang Ramon na may luhang gumigilid sa mata. Noon, hindi ko man lang naintindihan ang kanyang takot. Sa mga araw na siya ay nalulumbay, natagpuan niya ang pagpana. Malinaw pa rin kay Mang Ramon ang sandaling iyon, nang imbitahan siya ng isang kaibigan sa archery range. Ang mga tao, sa gitna ng katahimikan, ay humihila ng busog. Naakit siya sa tanawing iyon. Ang kakaibang pakiramdam ng una siyang humawak ng busog. Ang sandali ng paghila, kung saan napipilitan kang harapin ang iyong sariling kalooban. Ito ay isang karanasan na bago para kay Mang Ramon. Sa pamamagitan ng pagpana, unti-unti niyang natutunang kausapin ang kanyang sarili. Ang harapin ang galit, pagsisisi at kalungkutan. At tanggapin ang mga ito. Ang prosesong iyon ay dahan-dahang nagpabago kay Mang Ramon. Ang pagpana. Walang duda na ito ang nagligtas sa akin, sabi ni Mang Ramon ng may ngiti. Ngayon, nararamdaman ko na misyon ko na ituro sa mas maraming tao ang tungkol dito. May isang kasabihan si Mang Ramon na itinuro sa akin. Sa pagpana, mayroong puso ng nakaraan, past heart, puso ng kasalukuyan, present heart, at puso ng hinaharap, future heart. Ito ang buhay mismo. Ang puso ng nakaraan ay ang yugto ng paghahanda bago humila. Ang mga nakaraang karanasan, alaala, pagsisisi, at kagalakan. Lahat ay kasama rito. Sofia, ang iyong mga karanasan sa Alemanya, at ang iyong mga naramdaman pagdating dito sa Pilipinas. Ang puso ng kasalukuyan ay ang sandali ng pag-angat at paghila ng busog. Ito ay tayo na nabubuhay sa sandaling ito. Gamit ang mga aral ng nakaraan at nag-ipon ng lakas para sa hinaharap. Iyan ay ikaw na humihila ng busog dito at ngayon. At ang puso ng hinaharap.
Ito ang sandali ng pagpapakawala ng palaso. Ito ay kumakatawan sa mga posibilidad ng hinaharap. Ang epekto ng ating mga kilos sa mundo. Kapag pinakawalan mo ang palaso, hindi ka lang tumatama sa target, hinuhubog mo rin ang iyong hinaharap. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay magkakaugnay. Ang ating buhay ay ganoon din, nasa isang malaking daloy. Sa bawat paghila ng busog, nararanasan natin ang daloy na ito. Sa bawat pagtira, nararanasan natin ang buhay mula simula hanggang wakas. Habang nakikinig ako, hindi ko alam kung bakit, tumulo ang aking mga luha. Ang aking puso ay labis na naantig. Naramdaman ko na parang ngayon ko lang unang nahawakan ang malalim na koneksyon ng pagpana at ng buhay, at ang lalim ng diwa at kalooban ng Pilipino. Isang araw, bago ang pagsasanay, maaga akong dumating sa archery range. Walang tao. Tahimik. Kinuha ko ang aking busog at tahimik itong tinitigan. Ano ang natutunan ko sa pamamagitan ng busog na ito? Ang mga salita ni Mang Ramon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ang pagpana ay may iba't ibang kahulugan para sa bawat tao. Huminga ako ng malalim. Ipinikit ko ang aking mga mata. At pinakinggan ko ang aking sarili. Ang ako na nahuhumaling sa basketball. Ang ako na nakatuon sa pagkapanalo at nakasakit sa aking mga teammates. Ang ako na dumating sa Pilipinas na puno ng pagkalito at kaba. At ang ako na ngayon na dahan-dahang nagbabago sa pamamagitan ng pagpana. Pagmulat ko ng aking mga mata, naramdaman ko ang isang di maipaliwanag na kapayapaan. Itinaas ko ang aking busog. Susubukan ko. Ngunit ngayon, ang hinahanap ko ay hindi ang pagtama. Itinuon ko ang aking isip sa bawat galaw. Naramdaman ko ang aking paghinga at ang tibok ng aking puso. Kakaiba. Habang ginagawa ko ito, naramdaman ko na ang tensyon sa aking katawan ay unti-unting nawawala. Ang dating pagkainip at kaba ay wala na. Napalitan ito ng isang kalmadong focus. Nakatuon ako ng buo sa aking kalooban. Hinigpitan ko ang busog. Tahimik kong pinakawalan ng palaso. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang espesyal na bagay. Parang may isang bagay sa loob ko na malayang dumaloy. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang target ang siyang lumalapit sa akin. Yay! Ang palaso ay tumama ng eksakto sa gitna. Ang isang taon kong pag-aaral sa Pilipinas ay mabilis na lumipas. Bumalik ako sa Alemanya. Nang tumapak ako sa Frankfurt Airport, naramdaman ko ang nostalgia at kasabay nito, isang kakaibang pakiramdam. Ito ang parehong tanawin isang taon na ang nakalipas, ngunit bakit parang may iba? Kalaunan, na-realize ko. Ang nagbago ay hindi ang kapaligiran, kundi ako. Ang muli kong pagkikita sa aking pamilya at mga kaibigan ay puno ng kagalakan. Pagkakita sa akin ng aking mga magulang, sinabi nila, Sofia, parang nagbago ang iyong aura. Sinabi rin ng aking mga kaibigan, Sofia, parang mas kalmado ka na ngayon. Ang iyong mga mata ay mas malambot. Sa tuwing naririnig ko yon, naaalala ko ang aking mga karanasan sa Pilipinas. Lalo na ang mga natutunan ko sa pagpana. Ang hindi paghahangad sa resulta, kundi ang pagharap sa sarili. Ang pagpapahalaga sa bawat sandali. Ang pag-unawa sa puso ng iba. Ang iba't ibang aral na ito, nang hindi ko namamalayan, ay naging bahagi na ng aking pagkatao. Muli kong nakasama ang aking mga dating teammates sa basketball. Masaya nila akong tinanggap, ngunit mayroon ding bahid ng pagkalito sa kanilang mga mata. Naiintindihan ko. Isang taon na ang nakalipas, iniwan ko ang team dahil sa aking pagiging obsessed sa pagkapanalo na sumira sa puso ng aking mga kasamahan. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat, sabi ko. Noon, hindi ko kayo inintindi. Ipinilit ko ang aking mga gusto at binaliwala ang inyong mga nararamdaman. Patawarin niyo ako. Nag-aral ako sa Pilipinas ng isang martial art na tinatawag na archery, pagpana. Doon ko naintindihan na may mas mahalagang bagay kaysa sa pagkapanalo o pagkatalo. Doon, sa wakas, ay nagawa kong harapin ang aking sarili. Nang marinig ang aking mga salita, ang aking mga teammates ay nagulat. Ngunit isa sa kanila ang lumapit sa akin. Sofia, itaas mo ang iyong ulo. Naiintindihan din namin ang iyong nararamdaman. Lahat kami ay masaya na nakabalik ka na.
Nang marinig ko yon, tumango rin ang iba. Sa sandaling yon, bumuhos ang aking mga luha. Ang kabaitan ng aking mga teammates ay tumagos sa aking puso. Welcome back, Sofia. Mula ngayon, bubuo tayo ng isang bagong team. Ilang linggo ang lumipas, mayroon akong isang kamanghamanghang natuklasan. Mayroon din palang nagpo-promote ng tradisyonal na pagpana dito sa Alemanya. Nang marinig ko ang balitang iyon, ang puso ko ay tumalon sa tuwa. Agad akong nagpasya na bisitahin ang archery range na yon. Ang lokasyon ay sa isang maliit na bayan, mga 30 minuto mula sa Berlin sakay ng tren. Bagamat iba ang atmosphere kaysa sa range sa Pilipinas, nang makita ko ang mga salitang e-archery sa pasukan, naramdaman ko ang nostalgia. Pagpasok ko sa range, may ilang estudyante na nagsasanay. Ang makita ang kanilang mga kilos. Malinaw na bumalik ang aking mga alaala sa Pilipinas. Lumapit sa akin ang guro ng range. Siya si Yi. Klaus. 20 taon na ang nakalilipas, nag-aral din pala siya ng pagpana. Sa Pilipinas. Bumalik siya sa Alemanya at itinayo ang lugar na ito. Nag-aral ka ng pagpana sa Pilipinas, tanong niya. Napakagaling. Gusto mo bang ipagpatuloy dito? Sa tanong ni Yi. Klaus, hindi ako nag-atubili. Opo. Ang pagpana ay napakahalaga sa akin. Gusto ko itong ituloy bilang isang hobby habang buhay. At nagsimula akong mag-ensayo sa range na yon. Bagamat iba ang kapaligiran, ang pakiramdam ng kapayapaan sa sandaling humihila ako ng busog ay pareho pa rin. Habang nagpapatuloy ako sa pagsasanay, ang pagpana ay naging bahagi ng aking buhay. Ang pag-aaral, basketball at pagpana. Kahit na busy, nabubuhay ako ng may balanse at kabuluhan. Ang mga natutunan ko sa pagpana, ang mga karanasan ko sa Pilipinas. Lahat ay nasa bawat aspeto ng aking buhay. Sa anumang sitwasyon, nagagawa kong mag-focus. Hindi na ako kinakabahan. Kapag iniisip ko kung anong uri ng tao ang gusto kong maging, nagagawa kong maging mabait sa iba. Sina Mang Ramon at Aling Liza, si Lola Adela, ang mga miyembro ng Archery Club, ang aking mga kaklase sa Pilipinas. Malaki ang aking paniniwala na ang pagkikita namin ang siyang bumuo sa kung sino ako ngayon. Ang pangarap ko ngayon ay makabalik sa Pilipinas. At ipakita sa kanila ang aking sarili na lumago na. At upang ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Kung nagustuhan